Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. 7 na ang kumpirmadong patay sa shear line sa Davao Region. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Norin Igonia. Norin. Yes, Maan, umabot na sa 7 ang kumpirmadong nasawi sa mga pagguho ng lupa na nangyari sa Davao Region. Alas 11:40 kagabi, Pebrero 19, nang matabunan ng gumuhong lupa ang tahanan ng isang pamilya sa Purok 5, Barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Sa isinagawang search and rescue operation madaling araw kanina, Pebrero 20, unang na-recover ang bangkay ng mag-ama na kinilalang sina Rayjon Remedio Sr., 31 anyos, at ang 12 anyos niyang anak na si Rayjon Jr. Umaga naman nang ma-recover ang bangkay ng isa pa niyang anak na si Clint, 7 taong gulang. Napag-alaman na ang nanay at asawa ng mga biktima ay nasa Davao City nagtatrabaho kaya nailigtas ito. Habang sa Mati City, Davao Oriental, isang pamilya naman ang nasawi matapos madaganan ng malalaking bato ang kanilang bahay mula sa bundok umaga nitong Biyernes. Kinilala ang mga biktima na ang mag-asawang sina Habib at Kairen Anting at ang dalawang menor de edad nilang anak na babae na sina Taheni at Nor Habiba. Ayon kay Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, dahil sa paglambot ng lupa sa 3 araw na walang humpay na pag-ulan dulot ng shear line, kaya nangyari ang pagguho. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide at pagbaha. Naitala rin ang pagguho ng lupa sa Barangay Andap New Bataan at Ngan Compostela, Davao de Oro madaling araw kanina, Pebrero 20. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang 534th Engineering Battalion upang madaanan ang mga kalsadang natabunan ng gumuhong lupa. Samantala, naputol naman ang farm to market road sa Purok 7, Barangay Kyokmay, Laak, Davao de Oro, kaya ilang mga motorista din ang na-stranded dahil sa malakas na agos ng tubig baha at hindi makatawid sa kabilang barangay na Barangay Aguinaldo. Inabisuhan naman silang dumaan sa alternatibong ruta, ngunit malayo daw ito kumpara sa gumuhong kalsada. Lagpas bewang naman ang pagbaha sa Purok 9 na Compostela sa Davao de Oro pa rin. Sa Davao del Norte naman, partikular na sa lungsod ng Asunsyon, umapaw na sa kalsada ang tubig baha sa kanilang lugar. Sa Barangay Doña Andrea, halos taga-bewang na rin ang tubig baha. Sa Barangay Sagayen sa parehong lungsod, lagpas tao na ang pagbaha kaya ang mamang ito ay gumamit na lang ng water container bilang floater upang makatawid sa kabilang bahay. Patuloy pang isinasagawang preemptive evacuation sa mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha. Inaasahan naman na magiging maayos na ang panahon sa Davao Region ngayong weekend matapos umakyat na sa Caraga ang shear line ayon sa OCD. Mula dito sa Davao, Norin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Norin Igonia. Nagpaalala si Batangas Representative Jervil Luistro sa mga kapwa mamabata sa Kamara na mayroon silang tungkulin sa ilalim ng batas na busisiin ng mabuti ang mga impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng biglang pahayag o deklarasyon ng pangalawang Pangulo na tatakbo siya sa halalan 2028. Paalala pa ni Luistro, dapat na isantabi ang anumang motibo sa pahayag ni Duterte para sa pagbusisi sa 4 na impeachment complaints. I wish to remind the members of the House, no, na regardless of the consequence of the pronouncement of the Vice President, regardless of the motive of the complainant in filing these impeachment complaints, sana maalala ng House members, we have a constitutional duty which we owe to the sovereign Filipino people. Naghain si late Representative Martin Romualdez kasama ang mga kinatawan ng Tingog Party List ng House Bill 4926 o yung naglalayong alisin ang 12% value-added tax o VAT sa kuryente. Sa detalye, alamin natin yan. Nasa linya ng telepono si Mari Ocampo. Mari. Maan, sa ilalim nga ng panukala na yan, i-exempt sa VAT ang benta ng kuryente ng mga generation, transmission at distribution companies, pati na ang mga electric cooperatives. Malaking bahagi umano ng mataas na singil sa kuryente ang VAT dahil ipinapataw ito sa bawat antas ng power supply chain mula generation hanggang distribution na sa huli ay ipinapasa rin sa mga consumer. Layo nito na magbigay ng agarang ginhawa sa mga pamilyang Pilipino at sa mga
mga negosyo. Iginiit nila na ang kuryente ay isang pangunahing pangangailangan at ang pagbaba ng gastos dito ay makatutulong sa pagpapalakas ng purchasing power ng mga pamilya, pati na rin sa pagpapalago ng ekonomiya. At yan muna ang ulat maan mula rito sa Batasan. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. At yan ang mga balita nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.